Senator Chis Escudero hold conference regarding on impeachment of VP Sara Duterte. Ito po live na ito'y pinapanayan po ng mga iba't ibang sektor, mga media regarding nga po sa impeachment. Ito po, pakinggan po natin si Senator Chis Escudero regarding sa impeachment. So yun ang tanong, sir. Although nire-discourage niyo yung mga kasamahan niyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa actual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin niya yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihiyahin sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. Pabandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Ang tanong, kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different time. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, na malaking kung, yan ang pagpapasyahan na impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakyat sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung, nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yun, in theoretically, like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress. Tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula ulit? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mapafile nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At tiyak ko,
may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin. Yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala Nakalagay ka sa- lang ganun na. Sa nakalagay- House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay, day to day, sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin, ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo doon nagdaan, araw-araw talaga yung hearing. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yun sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yun ang nakalagay. Araw-araw nadidinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Sa rules namin. So sir, yung... Kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, but paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition Pag towards the court? pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Kung mangyayari yan, pagbobotohan yan ng mayoriya ng Senado at sa parte ng mga re-electionista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya ito? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyak ko, televised at susubay pa libreng ito? exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. Ayaw kong gamiting basehan yan o ayaw kong gamiting opinion yan kung ano mangyayari pagpapasya ng Senado. So- Hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial. Again, depende. Sa magiging pasya ng mayoriya, 7 ang incumbent na re-electionista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay dalawa lamang. Eleksyon at impeachment. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsihan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at ako pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun. Pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabaho iaatas sa amin. Sir, doon sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt niyo yung existing or kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba doon sa pag-uusapan niyo kung kailangan niyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa rin sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung magsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy doon sa kulay, sir, ng robe. Anyway, Ann? Sir, balik lang ako dun sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Hindi ito question ng lugi o lamang. Question ito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. At hindi rin para sa akin sabihin lugi o lamang sila dito. Pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat namin gawin at gampanan yan. May mga
sa babay now, sir, ng mga re-electionists na kung pwedeng patapusin na muna yung... May ganun bang concern, sir? Among your colleagues? Wala pang nagtanong at lumapit sa akin kaugnay ng bagay na yan dahil alam naman nilang labas at hindi kasama sa kapangyarihan o labas sa kamay namin. Yung pagpapasya, kung may iyahain nga ba sa amin o wala. Wala kaming impluensya, karapatan o pakialam doon. Sir, isa na lang. Just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Hindi siya parehas nung sa corona impeachment. Posibleng baguhin, posibleng i-adapt lahat. Ang problema lang, pag babaguhin namin o may babaguhin kami, kailangan namin i-publish muli. At mag-cause yun ng konting panahon. Ilang days, sir? Depende. Hindi siya pwedeng immediately executory sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema 15 days upon the completion of its publication. So sir, So may ganong klaseng mga konsiderasyon kung may babaguhin sa rules. Depende kung gaano ka-substantive o procedural man yung rules. and then pag-usapan niyo yun, sir, sa regular session, yung pag-amend or pag-adapt ng existing rules sa impeachment. Hindi. Impeachment court ang magpapasya nun. So magkukonvene na kayo as impeachment Dapat court. mag-convene Pag-usapan. kami para mapag-usapan yon. At bago kami mag-convene, kailangan namin lahat sumumpa bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero hindi namin gagawin yon kung wala namang inihahain pa sa amin. Sir, okay. Sir, yung 15 days, kailangan siya publish 15 days, tsaka kayo magsa-start ng hearing ng Hindi. impeachment court. Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tuvera na medyo ilang dekada na rin ang lumilipas, anumang panibagong rule dapat i-publish at magiging effective lamang yan 15 days following the completion of its publication. Kaya pansin nyo yung mga batas, nakalagay palagi, na hindi pwedeng immediately effective yung mga batas na pinapasa namin. Kahit nakalagay immediately effective, ang masusunod pa rin yung desisyon ng Korte Suprema na epektibo lamang ito matapos ito makalipas ang 15 araw matapos ito ma-publish. In fact, nakalagay pa nga dun sa Tanyada versus Tuvera decision, once a week for 2 consecutive weeks. So, para walang issue, walang question, malamang kung may pagbabago kaming gagawin sa rules, susundin namin yun.